Hi guys! Good morning! Welcome back to our channel. On today's vlog ni Payong Kaibigan na isang magandang balita po yung ating topic na pag-uusapan. At etong update po ay para sa lahat ng OFW. Specifically, para po sa mga departing OFW. So when I say departing OFWs, yun po yung mga OFW na paalis po ng Pilipinas, pabalik abroad, okay? Especially po yung mga dadaan ng NAIA Terminal 3. So ulitin ko po, para sa mga departing OFWs, paalis po ng Pilipinas at dadaan po ng NAIA Terminal 3. Kasi ang magandang balita po dyan, binuksan na po yung designated or special na mga immigration counters para lamang po sa ating mga OFW. So hindi na po tayo makikipagsiksikan doon sa mga regular counters, di ba? Nahalo-halo po natin lahat yung mga nakagamit po ng Philippine passport. So mas mabilis po yung proseso para po tayo ay ma-clear ng immigration at makapunta po sa ating mga boarding gates. Okay? And syempre, coming soon po, especially po sa mga kababayan natin dyan na may mahabang layovers, like 8 hours or more, so magkakaroon din po soon, diba, ng mga pahingahan dyan, kung saan meron pong komportableng higaan, meron pong mga shower rooms, massage chairs, diba, at meron pong safety locker room kung saan ilalagay po yung ating mga bagahe. Ayon pa po sa terminal management, NAIA is working very hard para po maging more comfortable yung ating airport experience, kasi tayong mga OFW daw, we deserve nothing less. Para naman po sa ating NAIA management dyan, tayo po ay nagpapasalamat at na-appreciate din po natin yung kanilang mga ginagawa ng mga initiatives para po mapa-improve, 'di ba, yung pasilidad ng airport, at ganoon din po para mas magpaganda yung proseso para sa ating mga OFW. Pero sana guys, on top of this ay ang hiling po ng maraming OFW ay ma-improve po yung security diyan sa loob po ng airport. Especially sana yung tipong pag nasa loob ka ng airport ay wala ka pong pangamba or iisipin na meron pong mangyayaring masama or hindi inaasahan, 'di ba? Kagaya po ng mga balita lately na lumitaw na naman po yung mga tanimbala diyan, or yung meron na naman pong mga nasisira or nawawalang bagahe ng mga kababayan nating OFW. So, we are hoping na mas lalo pa pong ma-improve, 'di ba, yung ating airport experience diyan sa NAIA. Okay? At sana syempre, tayo po ay mag-transition dahil tayo po ay nabansagan na isa sa mga worst airport, 'di ba? So sana from being one of the worst airport, tayo po ay papunta doon sa mga most improved airports sa ating region. Nakapuso, nandito po ako sa NAIA Terminal 3 at yung nakikita niyo dito sa aking likuran, yan yung lounge na eksklusibong nagagamit ng mga OFW sa overseas Filipino workers. Paglabas po dyan, dumiretso lang kayo, ay makikita natin yung bagong immigration counters na exclusive din na magagamit ng OFWs. Kabubukas lang po niyan at April 2 daw nagsimulang mag-open o magbukas para sa ating mga OFW passengers. So ang mangyayari, hindi na sila kailangan na humalo doon sa ibang mga pasahero sa main immigration counters ng Terminal 3. Papasok lang po sila dito, magpapakita kayo ng boarding pass, ng passport at ng OEC o yung Overseas Employment Certificate, at papapasukin na po kayo dyan, dadaan kayo sa usual na security check, at ayan na po, yan yung mga immigration counters na exclusive na magagamit ng ating OFWs. Ang sabi sa atin kanina ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon ay isa itong pagpapakita ng pagpapahalaga ng ating gobyerno sa mga OFWs. Pero bukod dito, may impact din o may epekto rin yan sa mga regular passengers dahil 3,000 OFW passengers yung dumaraan dito sa immigration counters na exclusive para sa kanila. Kaya 3,000 na passengers din yung mababawas doon sa mga regular na dumaraan sa main immigration counters dito sa NAIA Terminal 3. Kaya sa darating na Semana Santa, sa pagdagsa ng mga pasahero dito sa NAIA ay asahan daw po na mas magiging mabilis at mas magaan yung pagbiyahe. Ready.